sa totoo, nakaka-intimidate talaga sa individual. Dahil ang kultura natin Pilipino, laging ayaw natin ng, nauunahan agad tayo ng, huwag yan, delikado. Takot. Takot. Okay. Pero, dito, madidevelop naman yung takot mo, natatakot ka pa rin, nalulula ka pa rin. Ang nilalaman ng mga usaping ito ay sariling pananaw at personal na saloobin ng mga individual patungkol sa mga isyong ito. Ito walang kinalaman ang patnugutan ng programang ito. Magandang umaga mga kahardin. Ito na naman ang inyong pambansang sursulero, si kasamang Jonas. At meron tayong makakausap ngayon. Maganda itong magiging topic natin ngayon Si kasamang Tom. Magandang umaga, kasamang Jonas, na papasalamat ako dahil binigyan niyo ang pagkakataon na ma-interview sa inyong magandang hardin. Okay, sige. Kasamang Tom, mukhang, kasi interesado ako kung anong linya ba yung napasok mo? Anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Medyo nagsimula to kasi sa mountaineering. Okay. So, hilig ko talaga yung outdoor. So, nagsimula kami ng umaakit ng bundok hanggang sa nahati ito. So, trekking, tsaka climbing. So, medyo nagka-interest ako sa sports climbing kasi Okay. ito na yung vertical na, kumbaga, aakyat ka na ng, sa madali salita, pader ng mga bundok. So, ibig sabihin, iba ito talaga dun sa sinasabi nating mountaineering, tsaka itong sinasabi mong sports, ano to? Sports climbing. Okay. Paano to? Paano? Pwede bang i-discuss nga natin ng ano to? Kasama din kasi ito sa mountaineering. Kasi sa mountaineering, nandiyan din naman yung vertical climbing. So, alpine naman ang tawag, alpine setting. So, ito, nabuo sa sports climbing. Okay. So, nahati siya sa dalawa. Isang outdoor at saka indoor ang sports climbing. Kasi interesado ako dyan. Lagi ko napapanood kasi yung mga indoor Ito yung malalaking mga, parang mga warehouses na dinalagyan nila lang ng ng mga wall, di ba? Paano pag may competition ba, paanong scoring niyan or masabi natin sino mananalo diyan? Paano? Yan ba paunahan sa pag-akyat or ano? Paano? Pagdating naman sa competition ng sports climbing, nahati siya sa tatlo ngayon Okay. Speed climbing, isang route climbing naman, ruta ang ka-climbing mo hanggang difficulties. Tapos yung isa is bouldering. So, depende sa aabutin mong layo ng taas ng ika-climb mo. So, sa aabot yung kalaban mo, kung saan kayo abutan ng yung pinakamahirap na ruta. So ibig sabihin parang kasi sa diving kasi yung difficulty, yun yung ini-scorean doon. Ganyan din ba yan? Ganon din yung difficulty na galaw. Merong tinatawag na mahirap na mga crooks, mga ganyan. Yung nakailalim ka na, nakakahawak ka, kailangan umangat ka, ganon no? So paano ka sa simula, paano ka nagkaroon ng interest dito? Siguro okay na yun, adventure no? Pero pinapahirapan nyo yung sarili nyo para gawin itong mga ganitong bagay? Medyo actually mahirap din, pero sa bagay niyo nagagawa mo is kakaroon ka rin ng ehersisyo. Kumbaga ba mo-motivate ka, so yung ehersisyo mo nagiging way of life mo na, parte na lang ng buhay mo. Kasi mahirap din mag-ehersisyo ka nang napipilitan ka lang kasi darating yung time na ang tinatawag doon burnout. So kung gusto mo yung ginagawa mong sports, hindi ka mababurn out kasi mahal mo to Yun yung sinasabi natin. Pag mahal mo isang bagay, gagawin mo. Hindi yung mapipilitan ka lang dahil sa kagustuhan ng kaibigan, tropa, di ba? So, hindi ba magastos to, kasamang Tom? Medyo magastos siya kasi kung magka-climb ka ngayon sa mga indoor gym, meron talagang bayad kasi nagre-renta rin naman sila. May mga manpower din. So, magastos din. Lalo na kung nasa labas, kung outdoor yan, maghahanap kayo ng location talagang may mga lugar na malalayo. Meron tayo dito sa Cebu, sa Iloilo. May bago ngayon binuksan sa Bicol. So talagang yung effort pamasahe mo, kung malayo, pag-eroplano ka,
pinag-iipunan ito. So, kumbaga sa ano, planado to, pinaplano mo muna bago kayo pumunta ron sa lugar na yon. Ganun ba yung nagiging sistema natin tama, dito? kasamang Jonas. Meron din planning, hindi basta na lang, tara, akyat tayo. Kasama rin talaga ang planning. Yan ba may, nagtuturo ka ba ng gaya? Kung may mga interesado na mga, malambaw, sa mga youth natin, baka interesado sa ganyang linya, pwede ba kayong magturo dito? Pwede naman, dahil nagturo din naman ako sa Power Up, Okay. Center for Climbing and Fitness. So, hindi lang maire-recommenda kong climbing gym dito sa Pilipinas. Meron ito sa Alabang na branch. Ang main nila ay sa Tandang Sora, sa Old Balara. At yung isa ay dito sa Centro Atletico sa Cubao. Indoor to. Indoor climbing lahat ito. Marami ka namang, tawag niyo ba dyan, estudyante o participants pag yung mga nag-aaral, yung nag-ano sa inyo? Ganun din, estudyante din. So meron din tayong mga kahit papano naturuan din. May mga interesado rin. Meron din mga interesado. Kasi nakikita ko kasi, hindi gaanong kilala kasi itong sports climbing na to eh. Hindi gaanong, hindi palasak sa pangkaraniwan eh. No? Parang, yung iba ang tingin nila kasi pangmayaman lang ito eh. Totoo ba yun? Pangmayamang sports lang ba to? Hindi naman din. Minsan, actually nakaka-intimidate naman talaga yung sport kasi una-una, nasanay tayo na kultura natin na delikado yan. Kasi ang kultura natin talaga is maliit pa lang tayo. Konting takbo, yung magulang natin, nandiyan dyan. May band-aid ka agad na kasunod. So, ganun din sa sports climbing. So, pag iiba, medyo, delikado na yan agad. Unlike na ibang sports na support, parang normal lang. Pero ang sports climbing natin is 30 years na dito sa Pilipinas. Na sinimula ng Power Up Center for Climbing and Fitness. Kung bata kasi ang natin dito, matitrain nyo, kasama na dito matututo siya ng disiplina no? Disiplina sa sarili, di ba? Siyempre, pag alam niyang delikado yung isang bagay, may instill nyo sa kanya na, disiplina, nang gagawa ko ito, pero alam ko kung ano yung safety requirements ng bawat kilos ko. Yun yung nakikita ko yung mga gamit nito. Di ba, may mga tali-tali pa akong nakikita dyan, may mga hook, sariling pundar ng magpapaturo or binibigay na ng inyong grupo. Kapag nag-climb ka sa climbing gym, katulad ng Power Up, provided na yon pagpasok mo. Ibigyan ka nila ng harness, yung rock shoes, kasama din yung turo na ng instructor or gear rental ang tawag. So, yung nasabi mo naman kanina, so sa bata, pag nasimulan yung sports na to, nagkakaroon siya ng, kumbaga magigising na siya sa sports. So, bawat linya kasi ng sports, kung dala-dala mo na sa sarili mo, pwede kang, siyempre, sasamahan mo ng konting kaliwa, medyo may magagawin kang konting inom ka, mga ganon. Kung siyempre, pag bata yan, maraming adventure ang gustong yan may barkada pa rin naman yan na i-introduce niya sa barkada niya. Depende naman yung kaibigan niya kung anong mai-introduce sa kanya, di ba? So, disiplina talaga yung key nitong ng sports. Ng sports kumbaga, ma-impluwensyahan man siya, babalik siya Babalik siya na ito yung sports ko. Kumbaga, natututo siya na meron direksyon pa rin ng buhay. Depende sa determinasyon siguro nung bata or nung kabataan na mahihilig dito sa sports na to, no? Sana lumaganap ito para marami tayong maturuan na mga kabataan. Sana nga. Pero hopefully marami namang climber ngayon na nade-develop, tsaka may mga bagong henerasyon. If ever ba na, halimbawa, yung grupo nyo, inimbitahan namin, may nag-imbita sa inyo para ma-share nyo yung mga basic kung paano yung yung sports na yan, okay ba kayo doon? Pwede naman. So, siguro mag-iwan ka sa amin ng contact number, baka may mga batang interesado, may mga magulang na interesado dyan sa larangan ng sports na yan at i-enroll nila yung mga anak nila, malaking tulong ito para sa kabataan natin dito.
Okay, kasamang Jonas. Pwede. Kasamang Tom, paano ka napasok dito sa linyang ito? Ano ang nag-motivate sa'yo bago mo pasukin itong sports climbing na to? Actually, una nakita ko lang sila, tapos subukan natin, ganun. Kaya, yun lang, kumbaga, curiosity lang. Ilang taon na yan? Ilang taon na ba yan, itong experience mo na to? Gaano ka nakatagal dito sa... Actually, nung nagsimula ako niyan, mga 1996. 96, so ibig sabihin 20 plus years na, no? So, nasubukan mo na bang malaglag yan? Ito, direct ang tanong, experience mo sigurado ito. Nalaglag ka ba dyan? At kung nalaglag ka man, paano mo hinandle yung sarili mo? Ninervyos ka na ba? O natakot ka na? O nagtuloy-tuloy ka? Actually, kapag nasa outdoor ka, yung climbing wall na totoo, habang umaakit ka, talagang pakiramdam mo mahulog ka. Okay na, pinapangunahan mo na. So pag nahulog ka, talagang yung protection mo na rope, hahawa ka na talaga eh. Bahala so, na. Nasubukan ko na yung gano'n. Hahawa ka lang naman. Hindi ka bumagsak do sa pinakababa? Hindi naman. Kasi safe naman yung, okay. yung mga gear. Hindi nagbago yung pananaw mo ron? Talagang itinuloy mo pa ba yung... Tuloy pa rin. Kasi kumbaga sa tumatakbo, nadadapa eh. So kasama sa climbing yun, nahuhulog ka. Pero meron kang rope. Kailangan may safety harness ka, no? Yun lang man talaga yung dapat nating may ano diyan na yung mga safety measures dapat nakalatag lahat yan, hindi yung parang naglaro na lang tayo ng habulan, nadapa tayo, gasgasan tuhod, uwi, lagyan ng gamot, di ba? So, ang nakikita ko nga rito kung bata or kabataan ang matuturoan natin dito, talagang yung magiging disiplina sa sarili, ma-adapt niya no? Kaya ganito, kasamang Tom, medyo maiksi itong oras natin, Anong mensahe mo? Anong aral na maiiwan mo sa manunood natin tungkol diyan sa pinasok mong larangan, yung sports climbing? Okay. So, unang-una, sports climbing is, sa totoo, nakaka-intimidate talaga sa individual. Dahil ang kultura natin Pilipino, laging ayaw natin ng, nauunahan agad tayo ng, huwag yan, delikado. Takot. Okay. Pero, dito, madidevelop naman yung takot mo. Natatakot ka pa rin, nalulula ka pa rin, pero madidevelop mo siya. At habang tumatagal, ma-adapt mo to sa buhay mo magiging disiplinado ka, gumawa ka man ng, malihis ka man ng konti, magkakaroon ka pa rin ng direction sa buhay. Kaya ini-encourage ko naman ng younger generation na maganda to kasi una, galaw-galaw, lalo na henerasyon natin ngayon, nakaupo na lang tayo, gadget, nag-games nga pero nandun pa rin tayo sa lugar natin. Maganda, may papayo ka lang para at least exercise din. Kumbaga, ma-maintain natin yung ating kalusugan. Tsaka ano rin to, isa ring way ito para magkaroon ng maraming kaibigan di ba? Ma-meet mo yung ibang tao sa ibang lugar dahil sa sports na to, magandang magandang simula yon para mapalawak yung natin, yung pagkakaibigan natin at mapalawak na rin tong sports na nilalarga ninyo, nalinyahan ninyo. Okay, kasamang Tom, medyo nabitin ako sa pakikipagkwentuhan sa iyo dahil napakaiksi ng oras natin, pero may darating ang araw, iimbitahan kita rito para maipaliwanag natin ng mas malalim itong sports climbing na to, At muli po ang inyong pambansang sulsulero, si Kasamang Jonas. Dito lang yan sa Kapihan sa Hardin.